Hi, hello. Subscribe lang kayo dito. Mag-iingat kayo. Lahat ng viewers ng Rochelle Anting vlog, please do subscribe and thank you for all your support. Toits, oh. Yeah, no. Ingat. Ito balakihan to. Mga kababayan, pasalubungan po natin ng isang masigabong palakpakan ang pagdating ng ating pangalawang punong lungsod, Vice Mayor Angela Lechi Atienza. Isang maganda at makasaysayang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay naririto ngayon sa memorare ng labanan sa Bangkusay, Plaza Moriones, Tondo, Maynila, kung saan ay ating pong sama-samang gugunitain ang ika-455 anibersaryo ng kagitingan sa Bangkusay. Bilang panimula, inaanayahan po ang lahat na magsitayo para sa pag-aalay ng bulaklak na pangungunahan ng bumbong dagat ng Pilipinas. Pangay! Stop! Bini-bini, ada na po ang balangay para sa pag-aalay ng bulaklak. Sarap sa kanan. Sarap. Patulong. Tayo po ay dadako na sa pag-aalay ng bulaklak. Ang bulaklak mula sa Holy Angel University Center for Kapampangan Studies, ang bulaklak ay iaalay ng kanilang direktor, Binibining Myra Lopez. Bebe, Pampanga. Ang bulaklak ay iaalay ng kinatawan mula sa kanilang konseho, Konsehal Joel Jojo S. Pauco. Bulaklak naman mula sa bayan ng Hagonoy, Bulacan ay iaalay ng kanilang unang bayan, Maria Rosario Charo C. Alvarado Mendoza.
tradisyong pangkasaysayan ng Pilipinas. Ang bulaklak ay iaalay ng kanilang pangalawang patungkol tagapagpaganap para sa mga programa at proyekto. Ginoong Alvin R. Alcid. Sa sangguniang panglungsod ng Maynila, ang bulaklak ay iaalay ni Councilor Jesus Tagapaharda Jr. ng District 1. Bulaklak mula sa pamahalaang lungsod ng Maynila ay iaalay ng ating pangalawang punong lungsod, Vice Mayor Angela Lechi Atienza, kasama ang ating military host, Captain Mildred C. Peña-Florida, Philippine Navy General Staff Corps. Tanghal! Stop! Ako yung matawag. Tanghal. Stop! Baba. Stop. Kaya. Guys. Baba! Stop! Sa pagkakataong ito mga kasama ay sabay-sabay po nating awitin ang himno ng Maynila. Hinihingi tapos ako ang pag-aaral ng bulaklak. Dito na po natatapos ang seremonya ng pag-aalay ng bulaklak. Manatili pong nakatayo ang lahat at ating pong saksihan ang marangal na paglisa ng hukbong dagat ng Pilipinas. Hindi ba ang nagala? Guys. Tawad at tawad. Sumunod. Sa labas. Harap. Kanang palingkat. Ha! Pasok. Tag! Bigyan po natin ng isang masigabong palakpakan ang hukbong dagat ng Pilipinas na pinamumunuan ng ating military host, Captain Mildred C. Peña-Florida, Philippine Navy General Staff Corps. Inaaliyahan po ang bawat isa na magsiupo.
Inaanyayahan din po ang lahat na nagsipag-ari ng Bulaklak na tumungo sa kani-kaniyang mga silya para po sa pagpapatuloy ng ating programa sa hapong ito. Ang pangalawang punong lungsod ng Maynila, isang masigabong palakpakan para kay Vice Mayor G. Atienza. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Sa mga batang tondo na nariyan, magandang hapon po sa inyo. Ang dami ko pong natutunan mula kay Professor. In fact, kung ako'y nakaupo dyan, naalala ko na ako isang estudyante sa Lasal dahil siya rin po ay nagtuturo sa De La Salle University. Anyway, before I start, gusto ko munang bumati kay Honorable Maria Rosario Charo C. Alvarado Mendoza, the Municipal Mayor of the Municipality of Hagonoy, Bulacan, Tampoco, Manila. Councilor Joel Jojo Simpauco from the Municipality of Macabebe, Pampanga. Ay layo po ng dinayo nyo, but welcome to Manila. Deputy Executive Director Alvin Alcid, the National Historical Commission of the Philippines from here. Director Myra Lopez, si Professor Jose Victor Victores, siya po isang professor nga po sa De La Salle University History Department, kaya feeling ko at home na at home ako. Philippine Navy, led by the military host Captain Neil Jun Peño Florida. Maraming salamat sa paggabay ninyo kanina. Ang ating mga konsihal na narito ngayon, Konsihal Ian Nieva, Konsihal June Ibay, Konsihal Dr. Alfonso, Konsihal Pardo. Sila po ang mga konsihal natin mula sa 1 distrito at ang mga konsihal naman natin mula sa Distrito 3, si Konsihal Fugoso, Konsihal Alibarbar. So far, yan lang po ang konsihal nandito. Dahil sa totoo lang po, may session pa po kami at iniwan ko siya para mapunta dito ngayon. Ang ating mga department heads na narito ngayon, ang mga barangay chairman na nandito sa aking harapan na magaganda masyado ang iyong mga kasuotan ngayon at hindi ako sanay dahil sanay tayong naka-rubber shoes lamang. Ang mga school principals na narito ngayon, na alam kong kilig na kilig dahil kakakuha nyo lang ng inyong mga laptop at television kahapon. Mr. Ron Cruz, the representative of Congressman Ernest Janicio. District Director Arnold Santiago. Reverend Father Jeremy Monrid from the Shrine of Santo Niño, Tondo. Ustad Ismael Tarusan Ameril Olama, Salamalaikum po sa inyo. And of course, ang gumawa po para maging posible ito, ang ating napakagaling na direktora, si Direktora Amanda Bagachin. Alam ko na in-expect niyo ang ating alkalde na pumunta dito ngayon, ngunit dahil sa dami na problema ang kinakarap natin syudad, ako muna ang pinapunta niya dito. But nevertheless, nandito ako para ibigay ang significance ng paggawa ng commemoration ng anibersaryo ng Kagitingan sa Panggusay dito sa kung saan tayo. Akala natin regular lamang na lugar ito. Ngunit sa narinig ko kanina mula kay Professor, hinilig ako at na-realize ko malalim pala ang istorya na meron ng Plaza Moriones. Kaya sa mga batang tondo na narito, dapat ma-realize nyo na mayaman kayo. Nevertheless, this is a day to honor the heroism of the brave youth of Macabebe, and it should also remind everyone that Tondo and Manila Bay were the front lines of early resistance to colonialization. Anyway, before ako bumaba ng aking sasakyan, talagang nag-research po ako, Professor. At nalaman ko na ang leader nga daw na isang kabataan ay isang kapampangan na tumayo para ipaglaban ang Pilipinas dito sa Bangkusay, Tondo. Ang sabi ng aking na-research, ang pangalan daw niya ay Bang Balito. Ngunit sinabi ni Professor,
hindi pala magandang pangalan ang Bambanito dahil yun daw po ang tawag ng mga Espanyol noon sa mga Pilipino. But nevertheless, even if natalo ang pakikipaglaban ng mga kabataan mula sa Makabebe, ito pa rin ay very significant ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon dito sa Maynila. Hindi naman porket siya ay natalo, ibig sabihin hindi pa rin naging makabuluhan ang kanyang pinaglaban. And this should remind all the youth today, especially the youth here in Manila, na we can actually make a difference and we can use our voice para ipaglaban ko ano ang tama. And one thing I would like to share to all of you here, hindi ko po mapigilan ang aking sarili kundi maihalad tulad si Bambanito sa ating mahal na alkalde na si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Dahil nung siya po ay nag-uumpisa dito sa ating syudad bilang isang konsihal, ako rin po ay kanyang katandem noon dito sa Distrito 1 at doon ko po siya nakilala. In fact, dito nga po sa Tondo nag-umpisa ang tandem namin nung siya ay 24 years old pa lang. At doon ko po nakita ang kagalingan niya na meron siyang boses na ipaglaban ang boses ng mga Manilenyo kahit na siya minsan ay inaapi. And that is very, very, very significant today. Dahil marami sa mga kabataan, iniisip nila dahil sila isang bata, hindi na importante ang kanilang boses. But we actually can make a difference. And in sacrificing our own comfort, pwede tayo mag-iwan ng isang legasiya dito sa ating syudad. Anyway, I am here to reaffirm Manila's commitment to preserving the historical sites, kagaya ng Plaza Moriones, and to support the historical education here in the city of Manila. Sinabi ng ating alkalde na gusto niya paigtingin ang minimum basic minimum basic needs ng ating mga Manilenyo, but kasama rin doon ang strengthening ng pagpapakilala sa mga kabataan ng importansya ng pagkilala sa history natin. Dahil importante na meron tayong pinanghuhugutan ng ating lakas. And kung malaman lang ng mga kabataan na mula sa mga kabataan ang tumayo noon dito sa Bangkusay, then marirealize nila na hindi sa edad nakikita ang katapangan at katapatan, kundi sa puso. Anyway, I urge the Manileños, especially the youth, to remember that your voice matters. And I also would like to invite everyone to always visit the marker para maging inspirasyon natin yon. Pero babalikan ko lang po ang sinabi ni Professor kanina dahil may na-realize po ako doon. Sabi niya, kaya hindi nanalo o natalo ang mga kabataan sa Makabebe dahil hindi sila nagsama-sama, hindi sila nagtulong-tulong. Pero kung ikaw ay isang batang Manilenyo, alam ninyo ang palaging sinasabi ng ating alkalde na kahit ano pa man ang problema ang kaharapin natin, basta tayo sama-sama, tulong-tulong, we will all be able to make Manila great again. Maraming salamat po sa inyo lahat. And again, happy 455th anniversary ng Kagitinan dito po sa Bangkusay. Manila, God first. Maraming salamat po. Thank you sa inyo, pati sa mga viewers nyo and followers nyo. Oh, marami na kayong aabangan. Yes, excited Handa na po ba kayo kami. mapuyat? Yes naman, Yorme. Ay makapagpasalamat sa inyong lahat. At sa ating mga vloggers, shout out sa lahat ng vloggers. You survive. Abonado pa kayo. Thank you very much sa inyo, ha? Hi, hello. Subscribe lang kayo dito. Mag-iingat kayo. Lahat ng viewers ng Rochelle Antigna vlog, please do subscribe and thank you for all your support. Toits, yeah, no? Ingat.